Pamilya muna bago ang lahat. Pangalawa, pakikisamang tunay at tapat. Huwag mang-apak ng iba para lang makaangat. Magpursiging Guys, good morning, good afternoon, and good evening cyberspace. For this video guys, I just want to tell you something, very short and quick story na talagang magugustuhan at sana ma-enhance ng bawat isa sa atin. Then, suddenly, may isang maliit na kwento na kung saan yung kwento na yun ay batang nangarap ngunit inaalipusta, batang nangarap pero maraming pagsubok na dinanas sa buhay. Yung mga bagay na dinadanas niya in the first place, yun yung pagbibigay sa kanya ng pagsubok ng Diyos para kung mapagtagumpayan niya ang mga bagay na yun, makagawa siya ng paraan at lalong ma-establish yung buong pagkatao niya kung paano haharapin yung mga panibagong suliraning darating sa buhay niya. Unlike dun sa isa na kung saan laki siya sa yaman, laki siya dun sa punong-puno siya ng mga magulang na kung saan may mamarangyang pamumuhay at halos meron ng gintong kutsara sa bunganga. Unlike dun sa tao na galing sa hirap hanggang dun sa paglapag, mula baba hanggang sa tumaas siya, hindi siya kailanman nakakalimot sa Diyos. Yun yung bagay na dapat i-comparison natin, unlike doon sa lumaki ka sa mayaman na hindi ka dumanas ng anumang pagsubok bago ka magkaroon ng mga tinatangkilik sa buhay. Ang pinakapunto ko lang is wala. Sa akin lang yun. De, charot lang. Yung pinakapunto ko lang is mas nagiging matatag ang tao kapag dumadanas ng maraming pagsubok. Lalo kung gagawin mo siyang stepping stone at hindi ka mananapak ng ibang tao para lamang dun sa pangarap at pinapangarap. Masarap kamit yung pangarap na wala kang tinatapakang tao. You're just doing dahil gusto mo, yung ginagawa mo hindi dahil gusto ng ibang tao, because ginusto mo talaga in the first place. Then wala kang dapat sisihin. Wala kang dapat, kagaya nga sinasabi ko, hindi liable ang ibang tao dyan. Ikaw mismo ang gumawa ng pangarap mo. So, lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, ikaw ang may kasalanan in the first place. Kasi ginusto mo yan eh. So, kung dumating man yung pagkakataon na hindi mo makamit yung pangarap mo, ikaw ka rin yung may kasalanan nun. Kasi hindi mo pinagsumikapan para walang ibang sisisihin. Wala kang ibang sisisihin. Pero, pawis ako guys. Pero wala kang dapat ibang sisihin dun sa pag-abot ng mga pangarap mo in the first place. Kasi kung yung ibang tao nga natuto sa buhay dahil sa pagsisikap o tinatawag na pagtsatsaga at pagpupursige, ikaw pa kaya na may napakalakas na pangangatawan, may magulang at mga kaibigan na kailangan hindi ka iiwan kahit anong nangyari sa'yo, kahit anong dinanas mo sa buhay. In the first place, panalo ka na eh. Wala na tayong dapat pag-uusapan doon. Pero nahihirapan lang madalas ang tao dahil mas iniintindi niya yung hirap. Mas iniintindi niya yung mga pagdadaanan mo, baka ganito, baka may mga consequences. Pero kung ikaw yung tao na porsigido ka makamit yung mga pangarap mo, magpupursige ka na mahawakan mo ang lahat ng bagay na yun. Kasi yun yung para sa iyo na alam mo. Pero mas maganda, sinasanggunin mo sa Diyos para makamit mo ang lahat ng pangarap niyon. Wala tayong pag-uusapan kung ano man yung bagay na gusto mong makamit. Gusto mo yan eh. So, ikaw na mismo gagawa ng paraan para makamit mo ang lahat ng bagay na yan. Wala kang ibang gustong patamaan, wala kang ibang gustong saktan, wala kang ibang gustong paringgan. Pero may isang bagay at simple word na gusto kong sabihin sa inyo. Magsumikap ka at magtiwala ka sa Diyos. Lahat ng bagay kailangan galawan mo. Hindi ka po pwedeng nangarap ka lang tapos hindi mo gagalawan. Parang ang hirap nun. Hindi po pwedeng sumangguni ka lang sa kanya na gusto mo yung ganito pero hindi mo siya gagalawan. Ang hirap din yun. Hindi nagtatagumpay yung isang tao kapag hindi dumadanas ng kahirapan. Kasi tatandaan mo yan darating yung pagkakataon, hindi mo na kinakailangan bumalik sa ganyan para lamang matuto ka. Lahat ng pinararanas sa iyo, may aral yan sa likod niyan. Mahirap man, di man naging maganda, pero lahat niyan sa kabila ng bawat kwento na yan, may pangarap yan, may aral yan. Ikaw na lang mismo sasalamin sa sariling salamin na kung nasaan ka ngayon at kung ano yung tinatangkilik mo sa buhay ngayon.
Yun yung bagay kung paano ka tumibay. I hope may natutunan kayo and I hope nag-enjoy kayo sa video to. This is your boy Antipatico. You can criticize but do not hate. Anyone can blame their own mess. Peace out. Kada bara ko'y kargado, mga linyang delikado, pambukas sa utak na laging nakasarado. Matalino pa kaysa sa nag-aabogado, kaso nga lang gago, tsaka tarantado. Tangina kasi nagkalat yung mga gago, yung tipong pag nag-rap parang